Hello, magandang araw sa inyong lahat. Kung saan man kayo naroon ngayon, sana ay um, nasa maayos kayong kalagayan at maligayang Pasko. Ilang araw na lang ay Pasko na, pero nakakalungkot ang nangyari sa ating bayan. So maraming salamat doon sa mga bagong subscribers na nag-subscribe sa ating Tiger channel. Again, this is Tiger at ang pag-usapan natin ngayong araw ay tungkol uli sa trabaho ng ating mga mambabatas, no? Lalo na sa mababang kapulungan ang ating Congress. Nung mga nakaraang buwan ay mayroong issue na isiniwalat sila ang grupo nila Attorney Glenn Chong, itong katiwalian ng Smartmatic, no, na ang unang ginang ang First Lady ay nakipagkita summer ng 2022 bago ang eleksyon. Okay? Ito po ay nakafile sa COMELEC. Pero yung ating Congress, lalo na yung Committee ng Electoral Reforms dyan sa Kongreso, ang tanong, ano ang inyong ginawa, ano ang aksyon, bakit wala tayong naririnig na public hearing regarding sa accusation na Attorney Glenn Chong? Bakit tayo ay tahimik dyan? Kasama dapat dyan, so pag may mga isyong umusbong, dapat ang ating Kongreso ay nagtatrabaho, nagpatawag ng public hearing para usisain itong mga aligasyon na inihayag ng grupo ni Attorney Glenn Chong. So pero bakit tahimik ang Kongreso? Pati ang ating Senado, si Amy Marcos ang chairman ng Committee on Electoral Reforms, bakit sila tahimik? Bakit walang public hearing tungkol dito? No, bakit sila nanahimik? Kaya nga ako, wala na talagang Marcos kasi sila lang diyan ay nagsasabuatan lahat, no? So dapat nagpatawag siya, dapat pinatawag niya yung kanyang sister-in-law dahil nga sangkot sa katiwalian, sa akusasyon nitong nagdaang halalan, dahil nga nakipag-meeting ang First Lady sa may-ari ng Smartmatic. Nasaan ang Kongreso? Nasaan ang nasaan ang Senate? Nasaan ang Congress? Bakit walang ginawang public hearing? Okay? Dahil involved ang mga Marcos. Nung kumalat ang issue ng rice smuggling, hindi natuloy ang public hearing dahil involved ang mga Marcos. Diba? Pero itong ginawa nila sa SMNI kina Eric at Lauren Badoy, Dr. Badoy, ay kaagyat, no? Nagpublic tawag nito speech si Congressman Suarez. The next day ay meron kaagad public hearing dahil involved ang mga Duterte. Anything that involved ang mga Duterte, ang bilis ng kanilang aksyon sa Kongreso, di ba? Pero anything the negative report against Marcos, dead ma. Ganyan ang ating Kongreso. Sino ang nagpapasahod sa kanila? Ang taong bayan, hindi ang mga Marcos. Pero anything against Marcos, dead ma. Katulad ng nangyari sa smuggling, rice smuggling, katulad ng nangyari sa COMELEC na dayaan, posibleng dayaan last year, gawa ng pagkikipag-meeting ni First Lady sa may-ari ng Smartmatic, no? Dead ma ang dalawang kapulungan ng ating Kongreso. Pero anything about Duterte, ang bilis-bilis ng kanilang lahat. Napapansin niyo lahat ng public hearing, ICC, SMNI, that involved Duterte. Diba? Yan ang ating Kongreso. Nagtatrabaho laban sa mga Duterte, nagtatrabaho para sa kapakanan ng Marcos. Nasaan ang kapakanan ng bayan? Sinong nagbabayad sa kanila? Ang taong bayan. Diba? Ganyan ang ating Kongreso na kung saan bilyon-bilyon ang ating inilaang budget para dyan,
pero nagtatrabaho lamang sa isang pamilya at nilalabanan ang isang pamilya. Nasaan ang taong bayan? Wala. Naitsapwera tayo, naitsapwera ang kapakanan para sa bayan, no? Like yung rice smuggling, bakit tumaas yung ating bigas? Yan ay para sa bayan, kapakanan yan para sa bayan. Bakit may dayaan last year sa election? Bakit hindi inimbestigahan yan para sa bayan yan? Nasaan ang ating Congress, no? So yun ang ating problema. Napakalungkot ng ating ng ating bayan ay hindi na naayos, no? So kaso wala pa rin tayong magawa. Sila pa rin yung maihalal ng kanilang distrito next sa 2025 sila pa din yon. So ang problema ay nasa taong bayan pa din. Kaya magtiis na lang ang taong bayan, no? Yun lang. Bye bye.